Ngayong gabi, matapos subukang ipatanggal ang testimonya ni Justice Secretary Leila De Lima. She's not testifying according to her own personal knowledge. That falls under the hearsay rule. Senator Judge Antonio Trillanes gustong ipa-interrogate si Associate Justice Maria Lourdes Sereno sa naging botawan ng SC sa TRO sa pag-alis sa bansa ni dating Pangulong Arroyo. Sa Antipolo, 5 taong gulang na bata ginilitan ng sariling ina, patay. Sa Ronda Probinsya, bomba pinasabog sa Cebu, ginamit na triggering device, katol. This thing is my doorstep. Sa Ronda Abroad, musayo ng mga kubeta bumabandera sa Amerika. Pinag-uusapang balita sa internet, lalaki sa India, kinain ng isang bata. You know, ang saya nga eh. At sa showbiz, Lovie Po, centerfold ng isang men's magazine sa Latin America. First time ito para sa isang Pinay. Isang gabing puno ng balitaan. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ito ang Pilipinas News. Umpisan natin ang balitaan sa karumal-dumal na pagpatay ng isang ina sa kanyang 5 taong gulang na anak sa Antipolo. Alam mo partner, matagal na daw may sakit itong ina ng bata. Pero ayaw daw i-admit sa isang mental hospital at ginawa lang itong outpatient. Makibalita tayo kay Joshua Lopez. Duguan at may gilid sa leeg ang 5 taong gulang na si John nang matagpuan sa bahay ng taong kumupkup sa kanya sa Antipolo. Ang suspect sa krimen, ang sarili niyang ina. Kwento ni Annalisa Francisco, kinupkup niya si John at ang kanyang inang si Minda. Naawa raw siya nang humingi si Minda ng karton para tulugan nila sa palengke kagabi. Sandali raw niyang iniwan ang mag-ina kanina. Pero pagbalik niya, bumulaga na sa kanya ang patay na bata. Tinitignan ko siya. Bupuak po dun sa may malapit sa duyan at tumatapong po yung binubuhos niyang tubig. Nakakita po ako ng dugurong. Doon na po ako ninervous talaga. Base sa investigasyon, isang kitchen knife na may habang 1 pulgada ang ginamit ng suspect para gilitan ang anak. Ayon sa mga pulis, posibleng wala sa katinuan ang suspect. Wala, hindi siya makausap ng maayos eh. Naiyak naman ang ama ng suspect sa pangyayari. Ilang araw na raw niyang pinaghahanap ang anak at apo matapos maglayas sa kanilang bahay sa Project 3 QC. Kwento niya, 2009 na magkaroon ng matinding depresyon si Minda dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pero ayaw tayo pa-confine ng ospital dahil outpatient lang daw dapat si Minda. Kaya naman matindi ang hinanakit niya sa nasabing ospital. Siguro kung ikinumpay niyo yan, di nangyari to eh. Pwede na no? Kapatay na eh. Nang subukan namin kausapin si Minda, panay lang ang kanyang iyak. Joshua Lopez, News 5. Mula sa malupit na mami, terror na teacher naman ang inireklamo na mahigit 20 estudyante sa Rosario Almado Elementary School sa Tondo, Maynila. Nananampal, nananabunot at namamalo raw ang grade 2 teacher na si Mrs. Aidalia kapag hindi raw nagawa ng mga estudyante ang kanilang assignment. Naku po! Pero itong si teacher, todo ang tanggi. Inibestigahan na ng DepEd ang insidente. Mas malupit naman ang nangyari sa Marcelo H. Del Pilar High School sa Malolos, Bulacan dahil lang umano sa chismis. Sinaksak si Jericho Fuelias ng kapwa niya third-year student na si alias Ivan. May sinabi raw kasi ang biktima tungkol sa pagkababae ng girlfriend ng suspect na ikinagalit nito. Pero dahil sa minor de edad, iti-turn over si Ivan sa DSWD. Rekomendasyon naman ng DepEd bakit hindi na lang i-require sa mga paaralan na gawing transparent ang mga school bag ng mga estudyante para kita agad kung may dala silang patalim. Magandang ideya yan. Ligtas na ang batang naipit sa escalator sa isang supermarket sa Caloocan kagabi. Nooperahan na ang bata kanina. Hindi na rin daw magsasampa ng reklamo ang kanyang mami laban sa supermarket dahil inaasikaso naman daw sila nito. Base sa investigasyon, natapilok ang bata habang pababa sa escalator at saktong na-shoot ang kamay nito sa butas. Update naman po tayo sa namatay na San Beda Law student na si Marvin Reglos dahil umano sa hazing. Sa mga larawan na lang sinariwan ng kanyang ina ang kanyang alaala matapos itong makauwi mula sa bansang Korea. Makibalita tayo kay Alexa Reyes.
Hanggang makarating sa kanilang bahay sa Burgos, Isabela kaninang tanghali, walang tigil sa kakaiyak si Aling Mirna Reglos. Kakauwi lang niya mula sa Korea, pero ang kanyang panganay na si Marvin, malamig na bangkay na pala niyang dadatnan. Nang mahimasmasan, nagagawa ng ngumiti ng mga magulang ng first-year law student na namatay dahil umano sa hazing. Ipinakita pa ni Aling Mirna sa News 5 ang paborito niyang litrato ng panganay noong 7 buwang gulang pa lang ito. 3 taon na raw niyang hindi nakita si Marvin, kaya labis ngayon ang kanyang pangungulila. Nasa kanya na ang best quality, being a son, good son. Ang ama naman ng binata na si Mang Lucito, ngayon lang daw ulit nakakain ng maayos mula nang makita ang bangkay ng anak sa punerarya sa Antipolo noong Martes. Nagpapasalamat naman ang pamilya sa suporta ng kanilang mga kababayan at iba pang kaanak. Panawagan naman nila sa mga responsable sa krimen. Sumuko na kayo para matapos na po ang gulong ito. Huwag na po natin patagalin ng ilang taon. Hindi po kami gagante, kundi ipasa kamay na lang na po natin sa ating gobyerno. Sa March 2 ang libing ni Marvin sa Caligyan Cemetery. Mula rito sa Burgos, Isabela, Alexa Reyes, News 5. Samantala, ligtas na ang 2 pang estudyante ng San Beda Law na sinasabing kasama ng napatay na si Marvin Reglos sa initiation rites na ginawa sa Antipolo noong linggo. Sila ngayon ang itinuturing susi para malaman ang nangyari kay Marvin. Makibalita tayo kay Michelle Mediana. Humarap kanina sa NBI ang leader ng Lambda Rho Beta Fraternity na si Eduardo Escobar. Ang Lambda Rhong sinalihang fraternity ng namatay na San Beda freshman law student na si Marvin Reglos. Ang mismong kumausap kay Escobar, si DOJ Secretary Leila De Lima. That at this moment he is not yet a suspect. Tumagal ng 30 minutos ang pagtatanong ng NBI kay Escobar. Pero ang mga sagot nito, gwardyado ng abogado ng Lambda Rho. Tiniyak lang nito na iniimbestigahan na nila ang kaso. We won't make any statements on that kasi we're really trying to find out kung sino ang andon. Sa ngayon, 2 sospek pa lang hawak ng mga otoridad. Ito ay sina Eric Castillo at Boji Bobby Yap na nirekomendahan ng kasuhan ng murder sa pagkamatay ni Reglos. Lumutang na rin ang 2 sinasabing kasabayan ni Reglos na sumailalim sa hazing. Ayon sa San Beda, nakausap na nila sina Omar Razdawi Sahibil at John Darryl Iringan na ilang araw ding nawala matapos ang hazing. Nasa dorm lang daw ang mga ito at hindi lang handang pumasok sa paaralan o magpakita sa mga tao. Ang sabi naman ng classmates nila, okay na naman daw sila. When they were home, Ayon sa PNP, hihikayatin nila ang 2 na maging complainant sa kaso. Hindi pa namin sila makokontak. Complainant natin sila. Masakasakali. Kumbisihin natin pero nasa kanila yun. Tuloy naman ang pagtunto ng pamunuan ng San Beda at ng PNP sa mga miyembro ng fraternity na sangkot sa pagkamatay ni Reglos. Michelle Mediana, News 5. Rondahan naman natin ang mga balita mula sa probinsya. Nakagapos, nakadapa at wala ng buhay si Antonineta Espiritu nang matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa barangay Busay sa Cebu. Pinasukan palang stocking sa bibig ng 60 anyos na lola. Pag nanakaw ang tinitingnang anggulo sa krimen, nawawala kasi ang PSP at cellphone sa loob ng bahay. Sa Cebu pa rin, sumabog ang isang bomba sa loob ng isang resort sa San Remigio. Itinanim ang bomba malapit sa kwarto ng isang Korean guest. Ang ginamit na triggering device, katol. Walang nasaktan sa pagsabog. Away sa lupa ang hinihinalang dahilan ng pambobomba. Success daw ang paglilinis ng Chevron sa tumagas na langis sa baybay ng San Fernando, La Union. Martes na maglik ang pipeline habang nadidiskarga ng diesel ang tanker ng Chevron sa Poro Point. Ay nako, higit 100 ng lechong baboy na nangangamoy na ang kinumpiska sa barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Itinimbre raw sa mga otoridad na sa lugar na ito nagmumula ang mga hinihinalang botsa. Pero makabantay sa compound, naka-eskapo. Punta natin si Joey para sa latest sa Twitter world. Salamat, Pao. Mula sa mga baboy, dito naman tayo sa matandang hayop mula naman sa India. Misang nag-trend sa Twitter ang amphibian na ito na hawig po sa bulate. Hinala ng mga scientists, panahon pa ng mga dinosaur ang hayop na ito.
Samantala, trending din sa Pilipinas at Amerika at sa iba pa mga lugar ang hashtag na Confession Night. Dito ay binulgar ng mga netizen ang ilan sa kanilang mga sikreto. Isang araw sa kanila, in love sa mga strippers. So napakarami po mga nabunyag ng mga lihim kanina sa Twitter at sa Facebook. At balita ko, no, Cherry, may confession ng mga taga-Liberisa sa Manila po, kung saan nagsushoot ngayon ng Born Legacy. Ano nga ba yan, Cherry? Tama ka dyan, Jovi. Ito ang latest sa local showbiz. Hindi nga raw happy ang mga taga-barangay 706 sa Liberisa, Manila sa shooting ng Born Legacy sa kanilang lugar. Ang eksena maaksyong chase scene sa bubong ng kanilang mga bahay. Kaya ang mga residente maghapong nabulabog. And to make things worse, hindi raw sila naabisuhan. Tampok si Lovie Poe sa centerfold ng Esquire, Mexico. Kasama ng kanyang stunning photos ang 6-page article tungkol sa Pinay celebrity. Si Lovie ang first Filipina na na-feature sa Esquire magazine sa ibang bansa. Thankful naman daw si Lovie sa natanggap na international exposure. Ang ganda ni Lovie dun sa picture na yan, ha? Oo, at saka hindi lang doon, kahit dito Yung mga pictures niya dito talagang ang gaganda. Matagal sinasabi na pang-international talaga ang beauty ng Pinay. Kanina, partner, meron tayong update tungkol dun sa bata na naipit yung kanyang kamay sa escalator. Pero, pinag-uusapan natin ang escalator, partner. May trivia tayo. Alam niyo ba kung saan na-imbento ang escalator? A, sa Amerika ba? B, sa Germany? O C, sa China? Ang sagot po niyan sa ating pagbabalik. Una pa lang yan sa mga hatid naming balita. Senator Pancho Lacson na dating tumutugi sa kanya na si Justice Secretary Laila De Lima nagharap sa impeachment trial. Ano kaya nangyari sa kanilang face-to-face? Lalaki sa India nangangain daw ng mga kinidnap niyang mga bata. At lobster na kasing laki ng isang sanggol. Nahuli sa Amerika. Abangan po yan sa pagbabalik ng Pilipinas News.